narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Truck na kargado ng soft drinks tumagilid sa C5 Taguig City. Libo-libong case pinag-agawan. Asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio naghain ng reklamo laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang kongresista dahil sa isiniwalat sa impeachment proceedings. Vice President Sara Duterte nanguna sa 2028 survey ng Octa Research. Dating VP Leni Robredo umakyat. Armed Forces of the Philippines bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa engkwentro sa Toboso, Negros Oriental. Sa MBC TV correspondents, Barangay Kagawad, 2 pang lalaki patay sa magkahiwalay na ambush sa Maguindanao del Norte. Sa MBC TV Sports, sa Munurang Basketball, Barangay Ginebra, playoffs bound na. Converge Fiber Xers tinalo naman ang Phoenix Super LPG Fuel Masters. At sa showbiz spotted, aktres na si Kiray Celis buntis sa kanyang first baby. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tumagilid ang isang truck na kargado ng libo-libong case ng soft drinks sa northbound ng C5 sa Taguig City. Ayon sa ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, overloaded ang truck at nasira ang wheel balancer nito. Kanya-kanyang bitbit ng sako at dakot ng bumagsak na soft drinks ang ilang residente malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Napag-alaman sa MMDA na galing ang truck sa Santo Tomas, Batangas nang magkaaberya kaninang alas 4:50 ng madaling araw at i-deliver sana ang kargang soft drinks sa Quezon City. Nasa ligtas namang kalagayan ng driver at pahinante ng truck na nahatak na sa mga oras na ito. Sabi sa DZRH ng 49-year-old na pahinanteng si Rodney, wala na silang nagawa ng mag-agawa ng mga residente sa soft drinks dahil sa dami nila. Naputol po yung airbag. 1-3 po yung mga kasi namin yung siguro na. Sumalat po ang sakit. Gusto po sana kami ng Quezon. Maraming Pilipino pa rin ang gusto kay Vice President Sara Duterte na maging Pangulo ng Bansa sa darating na 2028. Sa huling head-to-head survey ng Octa Research, lamang si VP Sara kay Naga City Mayor Leni Robredo ng 11 percentage points. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Sa kabila ng hinaharap na impeachment complaints, nananatiling pabor sa mga Pilipino si Vice President Sara Duterte na maging susunod ng leader ng bansa sa 2028. Ito ang lumalabas sa head-to-head survey ng Octa Research kung saan tinanong ang nasa 1,200 na katao sa bansa kung sino kay VP Sara at Naga City Mayor Leni Robredo ang nais nila maging presidente. Nakakuha rito si VP Sara ng 46% voter preference kumpara sa 35% ni ex-VP Leni, habang 19% ang nananatiling undecided. Isinagawang survey noong March 19 hanggang 25 na tila isang buwan matapos ideklara ni VP Sara ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong Pebrero. Ito rin ang panahon ng hindi pa sinasabi ni Robredo na hindi ito tatakbo sa kahit anong national posisyon at magpopokus sa kanyang mga proyekto sa Naga City. Paglilinaw naman ng Octa Research na hindi pa rin ito sinasalamin na magiging resulta sa 2028 bagkus isa lamang paglalarawan sa kasalukuyang sentimiento ng publiko sa eleksyon. Mababatid na lumitag agwat ni Duterte kay Robredo sa unang quarter ngayong taon ng Octa Research matapos sa pagbaba nito ng 5 percentage points at ang pagtaas naman ng 13 percentage points ng dating pangalawang Pangulo. Sumusunod sa kanila si Manila City Mayor Isko Moreno na tumas din ang kanyang porsyento, habang bumaba naman si Senator Raffy Tulfo at napanatili naman ang numero ni Senator Bam Aquino. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Bukas ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa planong independent investigation ng Commission on Human Rights o CHR kaugnay sa nangyaring engkwentro sa Negros Occidental at ikinasawi ng isang UP student leader at isang community journalist. Pero ang AFP may iginit din sa komisyon. Narito ang report ni Edniel Parosa. Handang sagutin ang sinatahang lakas ng investigasyon sa madugong engkwentrong nauwi sa pagkasawi ng 19 na katao sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Pero hamon AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. dapat nang imbestigahan ng New People's Army at ang kanilang aktibidad sa lugar. Narindigan si Browner na lehitimo at intelligence-driven ang operasyon ng militar. Patunay ng 24 na armas na recover sa tinawag nitong encounter site. Kasama sa mga napatay ay University of the Philippines student na si Alaysa Alano at Kabataan Party List nominee noong 2022 elections na si RJ Ledesma. Bukod pa ito sa dalawang US citizen na kinilalang sina Lyle Prijoles ng Anak Bayan USA at kay Dana Rene Sorem na kasama na itong pumasok sa bansa nitong Marso. Sa iwalay na pahayag ngayong umaga, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na 2 minor de edad din ang kabilang sa mga napaslang, sina Jolinda Jimena, 16 anyos, at Dexter Patoja, 17 years old. Nagpahayag ng pagkabahala ang NTF-ELCAC sa presensya ng foreign national at minors na indikasyon umano ng numinipis na local support at recruitment ng NPA sa lokalidad. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi uuwi ng Pilipinas na empty-handed ang mga opisyal ng bansa na nagtungong Czech Republic para iproseso ang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may ikipagpulong sila sa Czech authorities ngayong araw para beripikahin ang status ni Ko, i-validate ang mga nakalap nilang impormasyon at alakayin ang mga legal na opsyon para may uwi na ng bansa ang dating mambabatas. Bagaman tumangging idetalye, sinabi ni Vida na may mga nakuha na silang workable intel mula sa pakikipag-ugnayan nila sa Prague. Gate ni Vida, sa ngayon ay may mas malinaw na silang impormasyon hinggil sa mga galaw ni Ko sa Europa. Kinumpirma rin ng kalihim na dumating na sa Prague ang team mula sa Philippine Center on Transnational Crime, dala ang mga karagdagang dokumento para makumpleto ng Pilipinas ang ating submission sa Interpol kaugnay ng hiling na red notice laban kay Ko. Sa kabila ng hindi pagsipot sa dalawang pagdinig, muling iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Kaugnay pa rin sa investigasyon ng flood control anomalies. Ito'y upang ilahad ang kanyang pahayag kaugnay sa video umano na may papangalanan siyang mga sangkot sa anomalya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Iimbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing hinggil sa bilyones na anomalya sa flood control. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng inilabas na video ni Romualdez na nagsasabing may mga papangalanan siyang sangkot sa anomalya. Ayon kay Lacson, mahalaga na personal na kumanap si Romualdez at ilahad ang kanyang pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee. Balak ng senador na kung sakali at mapauwi na dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay paghaharapin niya sila ni Romualdez at mga dating Marines na nagsabing nag-deliver ng mga maleta ng pera, ganon din si Sergeant Orly Gutesa. Para kay Lacson, kapag magkaroon ng face-off sila Romualdez ko at mga dating sundalo sa Blue Ribbon, ay dito makikita at malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Bilang dating investigador at dating hepe ng pambansang pulisyal na niniwala ang senador na kapag magkakarap ang mga testigo at inakusahan, makikita sa ikinikilos ng mga ito kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. 2 beses nang inimbitahan si Romualdez sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi ito sumipot. At dahil hindi pa nakakuha ng 9 na pirma ang partial committee report hinggil sa flood control anomaly, ay gagawin na lang itong Chairman's Progress Report para maipresenta sa plenary. Sa pamagitan nito ay maaari nang magamit officially ng Department of Justice at Ombudsman ang kanyang report sa nagpapatuloy nilang investigasyon
sa maanomalyang flood control. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 2 linggo nang inaapula ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, magsasagawa ngayong araw ang Japan International Cooperation Agency o JICA ng demonstration at briefing para sa heavy equipment operators. Kaugnay yan ng rekomendasyon ng JICA upang mapabilis ang operasyon sa nasusunog na landfill. Sabi ni Tiangco, 5 bulldozers at 4 na payloaders pa ang idineploy upang mapabilis ang soil covering. Samantala sa lungsod ng Maynila, patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan na magsuot ng face mask dahil sa mababang kalidad ng hangin. Base sa real-time monitoring ng DNR Air Quality Index, bumubuti na ang kalidad ng hangin sa Kalakang Maynila kumpara sa mga nakalipas na araw. Titan Ultra, habang tinalo naman ng Converge ang importless na Phoenix sa pagbabalik Pinas ng import na si Donovan Smith. Ang mga nagilaro sa report na ito. Pasok na sa quarterfinals ang Barangay Ginebra San Miguel matapos talunin ng Titan Ultra with 119-107 final score sa PBA Season 50 Commissioner's Cup noong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Gin Kings sa kanyang 35 points, 7 na rebounds at 4 na assists sa kabila ng foul trouble. Sa panalong ito, umangat sa 7-2 ang record ng Ginebra at naging ikatlong kupunan na nakapasok sa playoffs, kasunod ng Rain or Shine Elasto Painters at Index Road Warriors. Ito na rin ang ikalimang sunod na conference playoff appearance ng Ginebra. Hindi nagpaawat ang Titan Ultra at ilang beses ding sinubukang pigilan ang dominasyon ng Gin Kings. Ngunit laging may sagot ang Ginebra. Nag-ambag si RJ Abarientos ng 25 points habang sina Scotty Thompson at Troy Rosario ay nagdagdag din ng tig 12 points. Unang-una yung chemistry namin. Down the line, yun yung pinaka-importante. Sa practice pa lang talagang nagdigin kami kung ano yung pwede naming matulong and contribute individually. The biggest goal right now is to get to that top 4 so we get that twice to beat. Last conference we had to come from the bottom and we had two really we know now how hard that road is when you're in the bottom 4. So this is something we're really trying to avoid, get to that top 4. So that's truly our first goal right now. Samantala sa ibang laro, nagpasiklab din ang Converge Fiver Xers matapos tambakan ng Phoenix Fuel Masters with 130-103 final score. Nagdingding sa kanyang debut si Donovan Smith matapos kumamada ng 32 points at 13 rebounds laban sa dati niyang kupunan. Got a little more to work on, but yeah, this is just the first game with these guys, and I'm just glad we got the win and was able to play together and pull out the W. It was fun seeing a couple of those guys over there and reuniting with them and talking with them. Some of these guys I still talk to today, so I mean, like when I left the conference. But yeah, it was fun. I mean, you know, it was a good game. Most importantly, we won, which is fine. And yes, it was a lot of banter with Perkins and Richie Rivera, but I told them before the game that we will win. So. I stood on that. Malaki rin ang naitulong ni na Alex Stockton with 16 points, Justin Baltazar with 15 points and 14 rebounds, at Justin Arana with 13 points and 9 rebounds. Dahil sa panalo, umangat sa 4-6 ang Converge at pinalakas ang kanilang tsansa sa playoffs, habang nahinto ang winning streak ng Phoenix at bumaba sa 5-4. Sa aming pagbabalik, mga paghahanda ni Alex Iyala para sa French Open, alamin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Issue ng data privacy, hindi pwedeng gamitin ang kampo ni VP Sara Duterte ayon sa isang veteran lawyer. Sa MBC TV Global, lalaking nagtangka sa buhay ng mga opisyal ng Trump administration sa isang dinner event sa White House, nakilala na. At sa Showbiz Spotted, K-pop group na X-Love humataw at nagpakilig sa Manila leg ng kanilang 2026 Asia Tour. Lahat na niyang sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Formal nang naghain ng reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang mambabatas. Bunsod ito umano sa paglabag sa Bank Secrecy Law at data privacy ng talakay ng financial transactions sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ang mga huling detalye ibabalita live ni Val Gonzales. Val. Formal na ngang sinambahan ni Atty. Mans Carpio ng patong-patong na kaso dito sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga matataas na opisyales ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Money Laundering Council at apat na iba pang mambabatas mga kasong paglabag sa Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ang sinampa ni Carpio. Kapilang sa mga kinasuhan ni Carpio ay sina BSP Governor Enrique Molona Jr. at AMLAC Executive Director Ronald Benaventura. Kapilang din sa mga respondent sa inihain na reklamo ay sina House Committee on Justice Chair Gervin Luistro, Party List Representatives sina Tibol Sentanya, Sel Jokno at Lina Dilima. Nagpasalamat naman sa media si Carpio at hindi na natulog para sagutin ang ilang mga tanong ng media. Good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya po sasagot. Maraming salamat and God bless. Thank you po. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, ang lead po ni Carpio at sa buwata ng nabanggit na mga personalidad nang ilabas ang mga classified bank records na protektado ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001, Republic Act 1405 on Law on Secrecy of Bank Deposits at Republic Act 10173 o Data Privacy Act. Sa Attorney Carpio, hindi lang para ipagtanggol ang may bahay na si VP Sara at ang pamilyang Duterte, kundi para protektahan ang buong banking system. Itinanaw, malinaw na nakasaad sa Section 8A ng AMLA na walang exemption at absolutang pagbabawal na ilabas ang anumang laman ng isang bank account, ninuman maging ang mismong ulat ng AMLAC. Paliwanag ni Danao, mayroong tamang proseso na dapat sundin para ilabas ang bank statement ng isang individual at ito ay ang bank inquiry order na hihilingin sa Court of Appeals o aniya na hindi nagawa ng nabanggit na mga opisyales. Ano ba namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yun. Siguro dapat, baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawi sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon niya o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para sa mga batas natin, na pinasa ng Kongreso mismo, kung hindi natin tuto pa rin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Magbabatas ka, pero hindi mo susunod ang batas. Mula rito sa Quezon City Hall of Justice, para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, nasa Pilipinas, nasa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Kaugnay niyan, wala umanong nilabag na batas ang House Justice Committee sa pagtalakay ng mga questionableng financial transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ito'y sa gitna ng pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio na asawa ni VP Duterte dahil umano sa paglabag sa bank secrecy. Ang paliwanag ng isang abogado, ihahatid ni Kyle Bulyas.
Hindi nalabag ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act sa ginawang pagtalakay ng House Justice Committee sa mga umano'y suspicious at covered financial transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ayon sa veteranong abogado na si Attorney Antonio Bucoy, na dati ring nagsilbing tagapagsalita ng prosecution panel sa impeachment ni Duterte noong 2025, mayroong exemption para sa impeachment proceedings ang Bank Secrecy Law. Iginiit ni Bucoy na bahagi ng impeachment process ang pagdinig sa Kamara dahil dito nag-uumpisa ang paghahain ng reklamo at hindi lamang eksklusibo ang batas sa Senado. Lahat ng statutory secrecy, okay, na nakalagay sa batas ay subservient to the Constitution. Okay? Confidential secrecy, statutory secrecy cannot override accountability. It cannot defeat constitutional processes. So, hindi ho malalabag. Sa panig naman ng data privacy, hindi rin naman ito maaaring i-invoke ng isang opisyalang pamahalaan na iniimbestigahan sa kaso ng korupsyon. Hindi ho yan pwede invoke when it comes to issues of accountability. Like ito, may issue about corruption, may issue about plunder, may issue about pandarambong, no? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. You cannot hide behind statutory secrecy laws. Gaya sinabi ko, public interest is paramount as against individual interest. Okay? Mananaig ang interest ng Estado. Mananaig ang interest ng taong bayan. Kaysa sa... At mangingibabaw yan kaysa sa interest ng isang individual. Lalo pat ang question ay ukol sa accountability or pananagutan. Ginawa ni Bucoy ang pahayag kaugnay ng pagsasampa ng kaso ng asawa ni Duterte na si Attorney Man Scarpio sa ilang mga kongresista at opisyal ng Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas. Aniyang aksyong ito ni Carpio ay kahalintulad lamang ng ginagawa ng Vice Presidente kaugnay ng mga alegasyong ibinabato sa kanila. Para kay Bucoy, sinasadya nilang harangin ang proseso nang sa ganon ay hindi na nila kailangan pang magpaliwanag. Impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganon din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Imbis na harapin, humingi siya ng due process, sa halip, umakyat na naman sa Supreme Court. Humingi siya ng ayuda sa Supreme Court noong 1 taon, last year. Sabi niya, bigyan akong due process. Ngayon binibigyan siya ng due process, hinahadlangan na naman. Ganon din yung akto ni Man Scarpio. Isa yung kanilang strategiya hadlangan. Para hindi sila makapagpaliwanag. Bakit hinahadlangan? Kasi wala silang paliwanag. Yun ay ang aking opinion. Opo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target pagbotohan sa ikalawang linggo ng Mayo ng House Justice Committee kung mayroong probable cause ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kakailanganin lang nila ng 21 na votes bago ito maitawid sa Senado na tatayong impeachment court. Ang buong detalye tinutukan sa report ni Milky Rigunan. Malamang sa second week ng Mayo magbobotohan sa plenaryo para pagtibay na magiging resulta ng committee report ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, tatapusin na nila sa Miyerkules, April 29 ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at ang pangunahing tatalakayin ay tungkol sa death threats. Bubuksan na rin ang salyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue noong nakaraang hearing na naglalaman ng records ng income tax returns na mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. Sabi ni Ridon, 21 votes lang mula sa kabuoang 39 members ng House Justice Committee ang kakailanganin para ideklarang may probable cause sa mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang kompletong report ng Justice Panel ay susumite sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para pagbotohan at kung mapagtitibay sa itatawid sa Senado. Mayorya lang naman po ang boto ng pong mga miyembro ang kailangan. So I think around mga 21 votes. 21 yung pong kailangan para dito. 21 out of how many members ng Justice Committee?
39. 39. 39. So 21 ang kailangan natin, Kong Terry. Ngayon, kung ito po ay nagkaroon ng 21 votes out of 39, aakyat na po ito sa plenaryo o magsusumiti muna tayo ng committee report? Hindi, yung committee report, isusulat po ng komite, tapos yan po yung i-presenta sa plenaryo. No? So, ang understanding ko, kalakip na po dyan yung draft articles of impeachment na yan po yung itatransmit sa Senado. Senate. Una rito, sinabi ni Ridon ang usapin ng unexplained wealth na kasi siguro ng may probable cause at saklaw nito ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ng Meralco na ang kanilang mga karagdagang charges sa kuryente ay alinsunod lamang sa ipinag-uutos ng gobyerno. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, ang mga ito ay mandated cross-subsidies at buwis na kanila ring inire-remit sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Git ni Zaldarriaga, hindi lamang Meralco kundi lahat ng electric utility sa bansa ang nagpapatupad nito bilang bahagi ng tinatawag na pass-through charges. Ito yung napupunta sa mga beneficiaryo ng 4-piece program. Gusto ko lang linawin na mandate dito kasi sa ilalim ng batas, there is an enabling law na nakapaloob dito. At actually ito, matagal na ho yung pinapatupad eh. Samantala, inaasahan namang bababa ang bill sa susunod na buwan dahil sa pinamamadaling 14 billion pesos na refund ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay Meralco Vice President at spokesperson Joe Zaldarriaga, simula sa Mayo ay tataas ng 43 centavos kada kilowatt-hour ang matatanggap na refund ng residential customers mula sa kasalukuyang 20 centimos. Git pa ng opisyal, makatutulong itong pag-aani ng epekto ng mataas na konsumo sa kuryente ngayong tag-init. So this will be reflected as a separate line item sa susunod na buwan sa Mayo, which is around a little over a week away. That is very transparent. Binuksan na sa mga motorista ang EDSA Ortigas flyover northbound matapos isara nitong weekend dahil sa nasunog na bus. Sa ulat ng DZRH News, pinag-aaralan pa rin ng MMDA ang temporary closure o isara ang isang lane ng tulay oras na magkaroon ng heavy congestion ng mga sasakyan. Sa ngayon, limitado pa rin ito sa light vehicles at speed limit na 20 kilometers per hour. Ayon sa DPWH, hindi pa tapos ang pagkukumpuni ng kanilang engineers na ibabalik mamayang gabi. Pero hindi na ito idinitalye pa ang espesipikong damage na nakita sa tulay na higit 2 dekada na ang edad. Para naman sa mga malalaking sasakyan tulad ng closed van o bus, madadaanan na ang ilalim ng flyover papunta sa parehong direksyon. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Lunes, tanging easterlies lamang ang nakakaapekto sa bansa na magdadala ng maaliwalas pero mainit na panahon, lalo na ngayong tanghali at pagdating ng hapon. Maaari namang makaranas ng kalat-kalat na ulan ngayong araw ang Sorsogon, ilang bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot pa rin ang naturang weather system. Dito naman sa Metro Manila ay maaring tumaas ng hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, na may heat index o damang init na 40 hanggang 41 degrees Celsius. Samantala, pinakamataas pa rin na maaring maramdamang init sa Dumangas, Iloilo na may 45 degrees Celsius na heat index at sinundan ng Sangley Point sa Cavite, Iloilo City, La Carlota, Negros Occidental at Giwan, Eastern Samar. Palagian pong uminom ng maraming tubig at magdala ng panangga sa araw sa tuwing lalabas ng bahay. Aabot sa 13 katao ang nasawi sa isang bomb attack sa Colombia ng isang kilalang militanteng grupo sa bansa. Samantala, nakilala na ang lalaking nagpaputok ng baril sa naganap na White House Correspondents' Dinner, kung saan inamin umano nitong balak barilin ang 2 sa mga opisyal ng Trump administration. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Colombia, tinatay na sa 13 kataong nasawit 17 sugatan nitong Sabado matapos biglang magpasabog isang militanteng grupo sa bahagi ng Pan American Highway sa Cahibio City. Ayon sa mga otoridad, may tuturing umunong barbarikong aksyon na sinagawang pag-atake ng kilalang FARC guerrilla group na matagal nang nananalasa sa naturang lugar. Sa isang post sa X, sinabi ni Cauca Governor Octavio Guzman na hindi na kayang supili ng syudad ang naturang krimen kaya kinakailangan na ng agarang aksyon mula sa pamahalaan at ituring na bilang isang national crisis. Habang para naman kay Colombian President Gustavo Petro, hindi maaaring patuloy na maliitin ang pamahalaan ng karahasan o pahinain ng Estado. Anya, kinakailangan ng agarang aksyon buong suporta para sa armed forces at pulisya at magkaroon ng konkretong solusyon para sugpuin ang lumalaganap na karahasan sa kanilang bansa. At sa iba pang balita, nakilala na ang suspect sa insidente na magpapaputok ng baril sa naganap na White House Correspondents' Dinner kung saan agad na in-evacuate ang mga opisyal kabilang na si US President Donald Trump. Siya ay si Cole Thomas Allen, 31 years old mula sa Los Angeles, California, na sa ulat ng mga otoridad, inamin umano ng suspect na plano anyang barilin ng dalawa sa mga opisyal ng administrasyon. Sinisyal na investigasyon sa loob mismo ng hotel binuo ng suspect ang baril para makalagpas sa mga security personnel. Samantala, tinitignan naman ito ni US President Donald Trump bilang patunay ng kanyang impluwensya at kapangyarihan bilang Pangulo. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok na balita, bababaho ng 13 pesos ang kada litro ng diesel simula bukas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dapat maglaro na mula 75 pesos and 93 centavos hanggang 101 pesos and 96 centavos ang kada litro ng diesel mula Abril 28 hanggang Mayo 4. May tapyas presyo rin na 15 pesos and 71 pesos sa kada litro ng kerosene. Pero bad news sa gasolina, may taas presyong 53 centavos kada litro. Ito na ang pangatlong linggong may rollback sa presyo o sa presyo ng petrolyo matapos ang serye ng double-digit increase simula na sumiklab ang gera sa gitnang silangan. Sa kanilang much-awaited comeback sa Pilipinas, hindi binigo ng South Korean group na X-Love ang Pinoy fans sa kanilang malawak na vocal range at electrifying dance moves. Balikan ang mga eksena sa Manila leg ng kanilang 2026 Asia Tour sa Showbiz Report ni Arnold Herrera. Bigger, better at talaga nga namang power performance ang ipinamalas ng nagbabalik Maynila at one and only hitmakers na X-Love. Bitbit ang kanilang newest hits at iconic fits, talaga nga namang nag-umapaw din ang energy ng ating Philo Evils para sa 2026 X-Love Asia Tour dito sa Maynila. Nakabibinging sigawan at hiyawan ang sumalubong sa major Manila comeback ng genderless quartet ni Wumuti, Rui, Hyun at Haru na nagpasiklab ng leveled up vocals, sexy vibes at energy na choreography. Ang grupo, ipinamalas ang kanilang malawak na vocal range from upbeat originals. To explosive covers of international hits. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kanilang one and only biggest hit. Ang leader na si Wumuti, gumawa pa nga ng aksidenteng career history sa Pinas nang matanggalan ito ng kuko habang nagper-perform sa stage. Habang nag-umapaw naman ng karismang stage sa kakaibang charm at dancing skills ni Yun at Rui. For me, si Rui talaga dahil parang iba yung level niya at nakuha niya siguro hindi lang mga boys, mga girls din talaga. Yung humor ni Rui. Yeah, yung humor niya. Ang sobrang ganda niya in personal and then nag-glow talaga siya sa ilaw. And speaking of charm, nakakuha naman ng bunso at tila bias wrecker ng grupo, ang puso at kiliti ng Philo Evils. Ako si Rui, pero parang si Haru na kasi
yung fan service. Lagi siyang na as parang cute lang yung concept niya, but Haru is more than that. Sobrang ganda ni Haru, sobrang talented ni Haru from dancing to rapping. Ang ilang miyembro nga ng local at award-winning dance group na ito, hindi lang pinuring husay ng X-Love, kundi ipinasilip pa ang kanilang dance cover ng One and Only. Actually, hindi nila na-meet eh. Sobrang nalagpasan nila yung expectations namin. Super talaga, they exceeded our expectations, like above and beyond. Grabe, na-steal na nila yung that type of genre and yung breaking the stereotype. Plus points din daw ang genderless concept ng grupo, maging ang kanilang malasakit bilang idols. Na after nila sayawin yung One and Only, tas kung paano mag-picture with the fans, sobrang, alam mo yun, parang walang barrier with the fans. Nangako naman ng X-Love na muling magbabalik Pinas para pasayahin ang kanilang fellow Evols. Para sa MBC TV Network News, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa aking pagbabalik, aktres at komedyanteng si Kiray Celis, buntis na sa kanyang first baby. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, ilang mga batikang broadcaster na DZRH kinilala sa 20th Gandingan Awards. Sa MBC TV Sports, Filipino tennis ace Alex Ayala naghahanda na para sa French Open. At sa TNVS, lalaki sa Maynila arestado matapos magpanggap na na-hold up at nakidnap pero natalo lang pala sa sugal. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Muling kinilala ang galing sa pamamahayag ng ating dalawang batikang broadcaster sa DZRH matapos parangalan sa prestihiyosong Gandingan Awards. Nauwi ni Cesar Chavez ang Best AM Radio Program Host, habang naiuwi ni Angelo Palmones ang Best News Anchor. Ang kanilang mga mensahe, panoorin sa report ni James Galangge. Muli na mabilagyang pagkilalang kauna-unang impila ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 20 edisyon ng Gandingan Awards ng UP Community Broadcasters Society. Kung ano-ano mga yan sa report na ito. Tumunog na ang gandingan para sa mga alagad ng media sa 20th Gandingan Awards ng UP Community Broadcasters Society na ginanap sa University of the Philippines, Los Baños. At mula sa 20 nominasyon sa iba't ibang kategorya, 2 sa mga batikang broadcaster ng kauna-unang impila ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ang nabigyan ng pagkilala. Kung saan unang binigyang parangal ang anchor ng special on Saturday na si Ginoong Cesar V. Chavez bilang Best AM Radio Program Host. Una, pagkilala ito hindi sa akin lang, sa buong institusyon ng Manila Broadcasting Company. Ibig sabihin, yung produktong ito ay sama-samang effort ng News Center, ng Manila Broadcasting Company at ng DZRH. Ibig sabihin ito, higit pa nating paigtingin ang pananaliksik at pagbabalita para yung ating inilalabas sa DZRH Radio and Television ay makabuluhan. And at the same time ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa programang ito, tinatalakay ang mga isyong panlipunan at pag-usapan ang mga proyektong ipinatutupad ng iba't ibang sangay ng pamahalaan noong may ere na mahigit isang dekada sa himpilan. Samantala, sunod namang pinarangalan ng isa pang tanyag na radio personality na nakilala sa programa Magandang Umaga Pilipinas na si Angelo Palmones bilang Best News Anchor. Para kay Kuya Angel, patunay lamang anyo ito na mahalaga pa rin ang medium ng radyo para sa mga kabataan bilang sandigan sa pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ito ay manifestation na ang kabataan pala may mga interest pa rin sa mga pagbabalita, and it's a realization para sa akin na ang radyo as a medium of information, lalong-lalo sa umaga, nananatiling buhay kahit na ang dami ng media platforms at nagsisilbing hindi ng panggising, but inspirasyon
para sa mga kabataan na malaman kung ano mga nangyayari araw-araw. Ngayong taon, sumentro ang gandingan sa temang pakinggan, tinig ng kalikasan at hamunin ng media na bigyang pansin ang pagprotekta sa kapaligiran, lalo na sa mga umano'y mapang-abuso rito para sa sariling interes. Sa talumpati ni Ginoong Mark Lesser Del Mundo Chico, founder ng UP Comrades of Gandingan Awards, na pag-ibayuhin pa ang lakas ng media na mas maipalaganap ang panawagan ng mga taong nasa laylayan. Ngunit sa punto pong ito, kailangan din nating maging tapat. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, nananatiling malakas yung hatak ng media na nakatuon sa aliw kaysa sa saysay. Hindi naman yun mali. O sa bilis kaysa sa lalim. Sa ingay kaysa kabuluhan. Sa panahon ng disinformasyon, dulot ng politika o ng AI, maging krisis sa klima, mas nagiging mahalaga ang tanong, nakikinig pa ba tayo? Do we still listen? Gayunpaman, ipinababati ng DZRH sa publiko na asahan ng patuloy na paghahatid ng tapat at totoong balita sa radyo, telebisyon at maging sa digital world. Nagsimulang prestiyosong Gandingan Awards ng UP Comrades SOC taong 2007 na layong kilalanin ng mga natatanging development-oriented media programs ng iba't ibang himpilan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pananambang ang naitala sa North Cotabato kung saan patay ang isang barangay kagawad habang dalawa ang nasawi naman sa Maguindanao del Norte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Central Mindanao, patay sa pananambang ang isang barangay kagawad ng Barangay Balong Tulunan, SJ Bar, makaraang paulanan ng bala ng mga salarin habang nagmamaneho ng motorsiklo. Dead on arrival sa pagamutan ang biktima na si Barangay Kagawad Ricky Mutalib. Ang insidente ay naganap in a broad daylight sa bahagi ng Barangay Ladtingan, Pikit, North Cotabato habang nag-iisang minamaneho ng biktima ang motorsiklo nito. Nabatid na nakaligtas ang biktima sa unang attempt sa kanyang buhay nitong nakaraang taon. Rido ang nakikitang anggulo ng kapulisan ng pagpaslang sa biktima. Samantala, dead on the spot din sa pananambang ang dalawang kataong sakay na isang kulay green na multicab habang binabaybay ang Barangay Road sa bahagi ng Barangay Baguinged, Dos, Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga biktima na sina To Abid at Najir Ismael, pawang residente din ng bayan ng Dos. Sa kasalukuyan, patuloy na nangangalap na impormasyon ang kapulisan sa paglulunsad ng manhunt operation sa magkahiwalay na insidenteng ito ng ambush sa bahaging ito ng Barm at Cotabato Province. At pinangangambahan naman na madadagdag lamang ang mga insidenteng ito sa mga unsolved cases ng karahasan sa bahaging ito ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang babae matapos kinastigo ng sariling asawa sa Sitio Cabansan, Barangay Urong, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Jane, 45 anyos, habang ang sospek kinilala na si Jolie Dicket, 46 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Judices Catalogo, SNOCPO spokesperson, dumating sa kanilang bahay ang sospek at nagkaroon ng mainitang pagtatalo hanggang nauwi sa pagpangastigo ng sospek sa biktima. Dinala pang biktima sa Kabangkalan District Hospital, subalit ito ay binawian ng buhay. Sa ngayon, ditinado sa jail facility ng Kabangkalan City Police Station at maharap sa kasong parricide ang sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex, kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong sasakyan na nagkarambola sa naganap na vehicular accident kung saan ilang mga sakay nito ay sugatan na naganap sa bahagi ng Jose Abad Santos Highway, Barangay Balsig, Hermosa, Bataan, alas 5:40 kapon ng hapon. Ang mga sangkot sa insidente ay isang Toyota Vios, Sinotrack tractor head na may trailer at Toyota Hi-Ace na minamaneho ng kanilang driver mula Maribeles, Cagayan at Quezon City. Batay sa paunang investigasyon,
sinubukan umanong umiwas ng Toyota Vios sa sagabal sa karsada kaya ito ay sumagi sa kasabay na truck at napunta sa kasalubong na linya dahilan upang bumangga sa paparating na van. Sugatan ang driver at pasahero ng Vios, gayon din ang ilang sakay ng van na agad dinala sa pagamutan. Nagtamo rin ng pinsala ang 3 sasakyan habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naganap na insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, nagpapatuloy ang paghahanda ni Filipina tennis star Alex Ayala para sa French Open. Bago kasi ito, nakataktang sumabak ang Filipino prize sa 2 pang torneo sa Italy. Ang mga detalye sa report na ito. Magpapatuloy ang paghahanda ni Alex Ayala para sa French Open sa pamamagitan ng 2 torneo sa Italy matapos ang kanyang kampanya sa Mutua Madrid Open. Umabot si Ayala sa second round ng parehong singles at doubles sa Madrid bago tuluyang malaglag. Susunod na sasalang ang 20-year-old Filipina star sa Internazionale BNL de Italia sa Rome mula May 5 hanggang 17. Nakatakda rin siyang lumahok sa Parma Ladies Open sa Parma depende sa magiging takbo ng kanyang kampanya sa Rome. Ang mga clay tournament na ito ang magsisilbing huling paghahanda ni Ayala para sa French Open na gaganapin naman mula May 24 hanggang June 7. Sa ngayon, 3 clay tournament na ang nasalihan ni Ayala, kabilang ang laban sa Austria at Germany, ngunit hindi pa siya nakakalampas ng second round sa alinman sa mga ito. Sa kanyang pinakahuling laban, natalo siya kay Elise Mertens sa second round ng Madrid Open. Sa doubles naman, kasama ang Turkish partner na si Zeynep Sönmez, ay nabigo sila laban kina Katerina Siniakova at Taylor Townsend. Sa kasalukuyan, nasa number 44 sa world ranking si Ayala at target na makabalik sa mas mataas na pwesto matapos maabot ang career best number 29 noong nakaraang buwan. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, magiging mommy na ang former Going Bulilit star na si Kiray Celis. At kung K-pop naman ang pag-uusapan, South Korean boy group AHOF na kinabibilangan ng Pinoy member na si JL Gaspar ipinakilalang newest youth ambassadors ng isang local health and wellness brand. Narito ang aking report. Higit 4 na buwan mula nang magpalitan ng matamis na I do, magkaka-baby na si Kiray Celis at kanyang non-showbiz husband na si Stefan Estopia. Ang aktres at komedyante, emosyonal nang makumpirma ang ipinagbubuntis. Magunita na noong makiisa sa pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno, isa niya sa hiling ng mag-asawang deboto ay ang mabiyayaan ng supling. 6 na taon ding magkasintahan sina Kiray at Stefan bago ikinasal noong Disyembre sa isang simbahan sa Pasay City. Samantala sa iba pang balita, I am AHOF, I am next, I am worldwide. Isang milestone ang na-achieve ng South Korean boy group na AHOF, o all-time Hall of Famer bilang newest youth ambassadors ng local health and wellness brand na I Am Worldwide. Ito ang first official brand endorsement ng grupo na kinabibilangan ng Filipino singer-dancer na si JL Gaspar mula nang mabuo last year sa ilalim ng hit survival show na Universe League. Kasama rito ng ating kababayan ang iba pang talented artists mula South Korea, Japan, China at Taiwan. Ayon naman sa pamunuan ng I Am Worldwide, suwak ang energy, discipline at mindset ng grupo para maging kinatawa ng anilay next generation of wellness. At bilang newest youth ambassadors, asahan anilang pakikisa ng AHOF sa mga fresh and youthful campaign bida ang I Am Amazing Organic Barley Gummies. Para sa MBC TV Network News at One Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Owyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.